Maging mapagbigay ng tulong na pera, lalo na kung kaya naman. Pag-usapan nga natin ang pera. Pasensya na kapatid, maitanong ko lang, kuripot ka ba? Sobra bang higpit ng kapit natin sa pera na akala natin ay parte na iyon ng ating katawan at pagkatao? Na hindi maibahagi sa iba dahil sa pag-aakalang kapag ibinigay ay mababalda tayo. Masakit pag-usapan, lalo na't alam natin ring napakagulang natin pagdating sa pera. Yun bang ayaw natin ang nalalamangan na kapag alam nating mababawasan ang ating pera, nasasaktan tayo, lalo na kung ibibigay sa iba. Dahilan kasi na sinasabi nating pinaghirapan natin yon para makuha. Bakit ibibigay na lang basta-basta sa iba nang walang kapalit? Nasanay kasi tayo na bumibili ng mga bagay na kapalit ng pera. Yun okay lang sa atin. Kasi nga ay may kapalit na pakinabang. Iba nga kasi ang kuripot sa matipid. Ang matipid ay naninimbang kung dapat ba ay makatuwiran ang gagawing pagbitaw sa pera. Sinusuri ang pagkakagastusan. Paalala ko lang kapatid, hindi ibig sabihin ng kuripot o matipid ay dahil kakaunti ang pera. Mas marami pang ang kuripot at matipid kahit napakarami ng pera. Dahil may mga taong kahit may hirap at kakaunti ang pera, mapagbigay pa rin sa mga nangangailangan. Yun bang kahit kaunti at isusubo na lang, inaabot pa sa ibang bibig? Sa kanila saludo tayo. Alam ba natin na laging may dalawang klase ng mukha ang ating ginagawa? Halimbawa sa pagbibigay. May kusang loob at may napipilitan lang. Kahit sa pagkakamit ng pera, may galing sa mabuti at may galing sa masama. Ganoon rin sa mga nangihingi. May totoong sila ay wala at mayroong meron naman. At kapag pinahiram, mayroong nagbabayad at may hindi nagbabayad. Meron din kasing nahihiya at meron ding makapal ang mukha. Napakahalaga kasi ng kung papaano tayo pinalaki ng ating magulang. Mapapansin naman kung susuriin ang ating pagkatao ngayon. Sinabi natin ngayon sapagkat maaari namang magbago rin kinabukasan. Mahihirapan nga lang. Mahalaga kasi kung papaano tayo hinubog sa mahabang panahon. Kaya hindi madaling babaguhin na lang bigla. Mahirap ngunit madali pa rin kung magbabatay lang tayo sa pagmamahal ng Diyos. Yun bang ginawa niya noon para sa Israel at nang malaon ay para na sa lahat rin tao? Ang ipagkaloob ang buhay at dugo ng kanyang anak para sa pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam. Sandali, balikan lang natin ng kaunti. Dahil kasi sa ginawa ni Adam na pagsuway, sa utos ng Amang Diyos, mula noon sa araw na iyon, lahat ng ipanganganak galing sa laman o flesh ni Adam ay may sumpa ng kamatayan na siyang pagkakahiwalay sa Diyos. Naging masama man o mabuti gaya ng mga anak niyang si Abel at si Cain. Dito na pumapasok ang naipangako ng Diyos noon sa kanila, sa Israel, ang pagtutubo sa lahat ng mga naipanganak sa laman ni Adam. Paano? Si Jesus na bugtong na anak ng Diyos ay naging huling Adam. Huli sapagkat sa kanya magaganap noon ang pangako. Siya bilang huling Adam ay sumunod naman sa utos ng Amang Diyos, na sa kanyang pag-aalay ng dugo at buhay ay naipanganak ang lahat na galing sa laman o flesh ng unang Adam, sa pamamagitan naman ng Espiritu ng Diyos dahil nang sa ginawang pagsunod ng Panginoong Hesus. Kaya ang lahat, kasama rin tayo, ay naipanganak na muli sa Espiritu. Lahat, kasama ang kahit mga taong hindi nakakilala kay Jesus o kahit hindi nakaalam pa ng sa kanyang ginawa. Nakasulat ng malinaw ang lahat ng ito sa Biblia. Basahin natin. Umpisahan natin sa utos ng Diyos para sa unang Adam. Genesis chapter 2 verse 17. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die. Hindi ito literal na kamatayan ni Adam sa araw na iyon. Sa totoo lang, nabuhay pa nga si Adam ng mahabang panahon. Genesis 5 verse 3. When Adam had lived 130 years,
he became the father of a son in his own likeness, according to his image, and named him Seth. Ito ang kamatayang pagkakahiwalay sa Diyos hanggang sa pagsapit ng kamatayan ng katawan. Wala na, tapos na. Subalit may pangakong pagtutuwid ang Diyos. Ito ang ginawang pagbibigay regalo ng Diyos. Kaya nga grace, sapagkat hindi karapat-dapat sila noon. Si Jesus bilang huling Adam ang siyang nagpalit sa ginawang pagsuway ng unang Adam upang maipanganak na muli ang lahat. Hindi na sa laman o flesh, kundi ay sa Espiritu ng Diyos. Kaya kinailangan nga. Sinabi sa John chapter 3 verse 6 to 7. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Bakit nga ba? Ano at papaano? Romans chapter 5 verse 18 to 19. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one the many will be made righteous. Naganap ito nang sila ay maging mga anak ng bagong Adam sa Espiritu. Ang ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus, ito ang life-giving spirit na sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So also it is written, the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Nabuhay na tayong lahat sa Espiritu mula pa noon. Hindi man nakakilala kay Jesus o kahit nakaalam ng sa kanyang ginawa. Hindi ba't napakabuti ng Diyos? Ang galing, di ba? Hindi kuripot. Tapos tayo ngayon, pera lang pinag-aawayan pa. Inaagaw at ninanakaw para sa sariling pakinabang. At dahil ipinagmalaki na iyon ay ating pinaghirapan, nakaw man o hindi, nagkuripot tayo at nagmalaki pa sa sarili. Pero kapag simbahan ang nanghihingi at namumursyento ng ikapu, nagbibigay agad. Dahil sa pag-aakalang nagiging banal tayo nang sa ating pagbibigay sa kanila. Hoy kapatid, naging banal tayo hindi dahil ng sa mga pinili nating simbahan, kundi ay dahil sa isang gawa lang ng pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na hinihingi na ng Diyos sa atin, matapos ang kanyang regalong kapanganakang muli sa lahat, ay ang paggawa na ng mabuti para sa kapwa, na siyang pag-ibig rin na totoo sa Diyos. Ang generosity natin ay para sa nangangailangan at hindi natutupad ng pagbibigay sa simbahan. Huwag mo nang ipaabot sa kanila ang iyong tulong sa kapatid, lalo na't nasa harapan mo na ang humihingi ng tulong. Hindi na dapat ipinaabot sapagkat baka matukso pa ang pinag-abot mo maisubo pa nila sa kanilang sariling bibig. Naku, huwag kayong magagalit ha mga simbahan. Sinasabi ko lang ang katotohanan ng mga kaganapan sa Biblia. Hindi kasi pisikal na simbahan at templo pa ng mga relihiyon at samahan ang tunay na iniutos ng Diyos. Tayo na kasi ang kanyang templo. Kaya nang ipasira noong AD 70 ang templo, ay hindi na iniutos na buuin pa muli kailanman. Sinulat pa nga sa James chapter 1 verse 27 ang ganito. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. Ito ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Mahalaga, kaya sinulat sa 1 Corinthians chapter 13, verse 2 at 13. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Kawang-gawa nga. Kaya maging mapagbigay tayo ng tulong na pera, lalo na kung kaya naman natin, para sa kapatid.